Magandang umaga. Biyernes ngayon. Lalakad, exercise, pantanggal ng kung ano man sa isip. Lagi naman tayong ganun eh. Kahit walang problema, mahanap ng problema. Daan lang ako rito sa simbahan at magpapasalamat. Dumaan ako rito sa simbahan. Pasalamat ng konti. Lagi lang ganun. Ito yung simbahan. Cute na simbahan. Luma na to. 19... Ano nga ba to? Tingnan natin. St. Matthew's Catholic Church. Walang hiyang nakasulat eh. Ayun sana. Lakad pa ulit ako. Pang kompleto ng 10,000 steps namin. Maganda ang panahon ngayon. Ilan degrees ba? 21 degrees. At so hindi mainit. Perfect for walking. Napansin niyo yung hat ko. Favorite hat ko yan. Parang pag gantong summer kasi minsan mainit. Ito lang ang dala ko. At least na protection na ng araw yung mukha ko. Alam mo naman pag nyum naman pag matanda na kailangan ng magtulungan na talaga yung sarili dahil wala nang hindi na nagre-regenerate yung balat natin. So baka mamaya magsugat pa, mas mahirap, mas masakit. Nasa sunburn, kaya maigi ng unahan ng protection. Nandito ako sa isang oval sa likod ko. Ito, ayan, iikot lang ako na isang ikot dyan at pang kompleto ng lakad. Ito yung oval ginagawa pa rin mapalima, tapos nilalagyan nila ng water sprinkler. Ayan, inumpisan na ito. At ito naman yung bleachers pag meron game. Ito yung mga spectator. Lalakad tayo rito sa buo, sa ikot. Ang kompleto ng 10,000 steps. Meron doon sa kanan itong isang lumang simbahan. Isa sa pinaka mamaya papakita ko pag malapit na tayo. Isa ito sa sinaunang simbahan. Ang mga architect nito yung mga convict na in-employ ni Governor Macquarie. Kita nyo pati yung mga puntod, mga alam ko mga 1800 pa yung iba dyan. Minsan dadaanan natin, pakita ko sa inyo, parang sa horror movies, pero ganun talaga ng sinaunang panahon. So pinreserve lang nila. Sa tabi ng simbahan nandoon yung mga puntod.
Ito yung park at naiikutin natin lakad-lakad. Ito merong isang rebulto rito, si Governor Macquarie. Ito, kaya lang alam niyo, yung mga ibon gustong pumunta ron sa ulo at doon iipot. Doon nililinis naman nila yun. Ito, Governor of New South Wales, Lachlan Macquarie, the 5th and longest serving Governor of New South Wales. Yan, lakad ulit tayo. Yan na maglakad nyo, maganda yung weather. Nakakatuwa yung weather considering summer ngayon. Kanina ng umaga paggising ko, iniisip ko ano bang gagawin ko. Kasi January na, babalik ba ako sa trabaho o magre-retire na ako? Isip ko ano ba ang gagawin ko. Yun ang problema ng magre-retire o retired na, yung sinasabing first, actually second stage na yun, although wala pa naman kasi. Yung first stage kasi parang honeymoon, yung sinasabing pagbangon walang gagawin. Dati nagmamadali para pumasok, gigising maaga, magte-train, samantalang nung tumigil, nagretiro, wala na siyang gagawin, relax na. So yun yung first stage na sabi. Ang second stage, yung purpose. Dati kasi kung nagtatrabaho ka, lalo na kung halimbawa boss ka na sa isang company, kahit pa paano meron kang sinasabi, people respect you. Pagkatapos pag dumating na sa tapos na yon, parang in short, parang sinasabi, wala ka ng silbi. Hindi naman siguro walang silbi siyempre may pamilya pa rin naman tayo. Kaya lang dati kung may respect ka nakukuha sa ibang tao, lalo na sa Pilipinas, sineser ka, ganyan. Pagkatapos pag nag-retire ka na, you're on your own. Ganun talaga. Tapos minsan paggising mo umaga, anong gagawin mo? Buti na lang ako napipilit ko yung sarili kong mag-exercise. Ito, maglakad. Lagi akong araw-araw target ko yung 10,000 steps. Pagkatapos naman nito, lalo na ito pag ang maganda rito sa vlogging, actually wala pa naman akong iba na ipopost. Puro nire-record ko lang yung sarili ko. So, subok-subok how to talk to the camera. Somehow parang nakakawala ng stress. Kung ano yung mga naiisip mo, pwede mong sabihin lahat. At sige lang, at least nawawala yung mga ibang anxiety ba, nakaka-exercise pa. Hopefully ma-edit ko to at ma-post ko. Marami kong nilalakaran. Minsan i-edit ko at ipopost ko. Tulad ngayon, narito lang ako sa isang park na maganda maglakad. Minsan marami akong kasabay dito maglakad. Kaya lang sa ngayon ako lang mag-isa, Friday kasi working day.
talagang yung paglalakad nakakawala ng anxiety. Experience ko yan paggising ko sa umaga, dahil nga hindi ko alam kung magre-retire na ako o hindi. Ayaw ng katawan ko, pero sinasabi na isip ko, wag muna. So ito mga dagdag na anxiety. Pero pag naglakad akong ganito, nawawala lahat ang anxieties, nawawala lahat yung worries. Kaya pasalamat sa Diyos, nakakalakad pa ako. Lalakad ako ngayon sa George Street dito sa may Windsor. Tahimik dito ngayon. Hindi ko alam kung bakit, samantalang Friday may pasok. Siguro masyado pang maaga. Pero 9:16 na. Maganda rito sa drinking fountain, libre lang at filtered pa, hindi ko kailangan magbitbit ng tubig. Tapos ganun lang ang buhay, simple lang. Ito, ayan, dyan sa mga upuan na yan ako minsan nagla-lunch. Pag galing ako dito sa library at nagbasa ng news kung ano pang check ng email, kung ano pa. Tapos napakita ko ng magandang panahon kasi sana yung sobrang hindi ko makapalabas dyan. Ayun sa likod ko. Yung phone ko bago natin dito pa rin ako sa George Street. Ito yung isang shop dito sa Riverview Shopping Center. Napasok tayo rin. Ikot lang. Dito ako sa part ng George Street na may mga shops both sides. Nakakailang steps na rin ako. Siguro 1 steps na rin. 5,000 steps na. Napapagod lang ako. Tanda na talaga. Nag-iisip na rin. Nalamak na rin. So, ba yun? Talaga walang direksyon. Breakfast. Makaswim pa naman ito kaya siguro. Ito yung isang magandang symbol ng Windsor. Display nilang
Nandito mga photographer. Dati nag-photography din ako. Ayun kasi binakita ko isang photographer. Kaya lang sinawaan na rin. At least itong vlogger na itong video nakakapagsalita ka. At saka pag lumipas yung panahon, tinignan mo yung sarili mo o makita ng mga anak mo, at least parang buhay ka. Kasi nung panahon ng mga magulang natin, kasi kung kaedad nyo ako, wala naman mga video na ganito o mga smartphone na may camera at video. So wala tayong memories nila, di ba? Samantalang ngayon, meron na ma-post mo pa sa YouTube na hopefully forever, parang kahit na yung mga anak mo o mga apo, makita ka, sabihin, ito ang lolo ko, ito yung mga ganito itsura niya, ganito siya magsalita. Kahit nanginig na. Iba na rin yung generation ngayon. So, at least kahit na ganitong edad ako, na-embrace ko pa yung technology. Haba naman itong steps na to. Hindi na paano nilakad ko. Ayun. Malaki lang yung hakbang. Medyo hirap na ako ng hakbang nila. Ito yung Hawkesbury River. Isa rin ito sa mga lakaran ko palagi. Nilalakad ako minsan ito. Sobrang init. By this time na ilang kilometro na ako, pawis na ako. Ito, mayroong mga nagpe-fishing dito. Meron yatang, alam ko merong limit ang fishing dito, kung ilan ang pwede mong hulihin, gano'ng karami. Since maganda yung weather, ayan, fishing sila. Kasi ba ng fishing? Oo, parang masyado akong naiinip. Nagsubo ako ng ganyan ng fishing. Pero, hindi ko naman matagalan. Masyadong nakakainip. Ang tagal mong nakaupo. Diba? Kasi nag-aantay ka lang ng huli. Hindi mo naman alam kung makakahuli ka talaga. Fishing sila. Ayan. Tsagaan din lang. Hindi ako matyaga. Hawkesbury River. Dito sa taas nito, at may mga nagkakamping dyan Hindi ko alam kung bakit sila nagkakamping dito. Pwedeng tourist lang. 1 week naglalakad ako. Nariyan siya 1 weekend. Tapos the following weekend, naroon pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit. Tingnan natin kung nandito siya. Ay, wala na yata. Andun siya sa dulo. Ngayon wala na. Bakit naman may mga nagtapon ng basura dito? Talaga na yung mga tao minsan. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan dito magtapon ng basura? Meron namang free rubbish collection. Unless ito yung basura nung nag-tent dito. Diyan siya nag-tent. Ayaw nga, tingin ko galing sa kanya. Talaga tong taong to. Nag-tent na nga doon. Tapos nag-iwan pa ng basura. Talaga naman. Intindihan yung mga taong natin. Kala niya sa Pilipinas lang may pasaway. Dito rin napakaraming pasaway. Nga lang yung iba mga teenager na normally, alam mo na, gusto lang nilang gawin.
maayos na nga rito. Ay, meron isang tent. At least maayos na rito. Ito, malinis na. Dati masukal to eh. Siguro yung nasa tent na yun, sila rin yung siguro yung nasa tent na yun, sila rin yung ano rito, fishing. Lalakad ako kanina, tapos meron isang tumawid na babae na nakasaklay. Ang bagal niya maglakad. Pagkatapos sabi sa akin nung nakasalubong ko, isang matanda rin nakasaklay. Sabi niya sa akin, tignan mo yun, oh. Ang mas bagal pang maglakad kaysa sa'yo, mas bata pa. Sabi niya sa akin yun. Kaya ito, papasalamat tayo lagi, di ba? Dahil nakakalakad pa tayo. Ganun lang naman ang buhay natin. Minsan nag-overflow ito. Dating napakalakas ng ulan ilang araw. Ito umabot dito ang tubig. Ganyang kataas. Halos pasukin na yung bahay na yan. Ito, kita niyo yung base ng garahe niya. Halos nandiyan ang tubig, hindi nga lang pumasok. Swerte niya. So, lakad-lakad dito sa Hawkesbury River. Ganda ang panahon ngayon. Ang daming nag-walk ng aso ngayon dito. Good morning. Ayan, ganito yung mga tao rito magbait. Pag nakasalubong mo, good morning sila. Sa kanila kaya yung mga aso dami. Nagpupuso, kailangan nila i-pick up yung pupuno ng aso nila. Ano? Nagpupo yung aso, nakita niyo. Ilang steps na ba ako? 6,000 steps na rin ako. Ito yung part ng Great River Walk dito sa Windsor. Napakaganda rito, napakatahimik, napakaganda ng view. Minsan kaya lang, sabi nga, pag lagi mong nakikita, minsan nakakalimutan mo na magpasalamat. Lagi naman tayong ganun. Pagpaulit-ulit, parang normal na sa atin. Pero maraming pagpapasalamat. Ito, papakita kasi nyo. Ayan, kita nyo, ganda, di ba? Yung mga tao, kasama yung asin dito. Ito, merong sign dito. Ayan. Great River Walk, Howe Park. Ito siya. Bagong linis, bagong mobile.
Pakaswerte nitong mga bahay na to. Laki ng bahay niya. Tapos meron siyang very beautiful view ng river. Hindi pa siya binabaha. Kahit na tumaas yung tubig ng mataas, hindi siya babahain. Nandun siya sa taas kasi. Pakaswerte nitong mga bahay na to. Laki ng bahay niya. Tapos meron siyang very beautiful view ng river. Hindi pa siya binabaha. Kahit na tumaas yung tubig ng mataas, hindi siya babahain. Nandun siya sa taas kasi. Pakaswerte nitong mga bahay na to. Laki ng bahay niya. Tapos meron siyang very beautiful view ng river. Hindi pa siya binabaha. Kahit na tumaas yung tubig ng mataas, hindi siya babahain. Nandun siya sa taas kasi. Yung exercise gym dito. Pwede ko siguro subukan gamitin. Tingnan ko. Nag-cheat na ako. Kain muna tayo ng ating breakfast. Sa kape.